kapatid nating namamalengke naman ngayong Lunes. Uy, marami yan. Siyempre, Monday is Palengke Day, di ba? Ito, silipin natin kung may pagtaas o pagbaba sa presyo ng bilihin ngayong linggo. Samahan natin si Laila sa kanyang Larga sa Muñoz Market. Laila, good morning. Happy Monday. Kamusta? Happy ba? Ang bentahan ng karne dyan, mataas o mababa? Mami Chiki! Good morning, Mami Chiki! Nako, bongga-bongga lang talaga. Tinan mo, napapasayaw na ako ng Don't Drop That Tadtaran! Don't Drop That Tadtaran! Oh, busy-busy na talaga. Itong mga kumpare ko rito sa meat shop section ng Muñoz Market. Kasi alam mo ba, ito maganda balita ko na Monday, bumaba ng nasa 20 hanggang 40 pesos ang presyuhan natin kada kilo ng mga baboy or ng baboy. Iba't ibang parte. So ito, mag-rundown muna tayo, ha? Bonggang-bongga lang kung bet nyo ang pigi. Mula sa 370 pesos, 350 pesos na yan ngayon kada kilo. Ang kasim naman, ganun din, 370 kada kilo noon, ngayon 350 pesos. Pagdating sa liempo, bumaba siya ng 40 pesos mula sa 440 pesos, 400 pesos na lang yan kada kilo. At yung mga magpiprito ng pork chop o kaya naman magluluto ng pork steak, ang sarap. Yung pork chop, 370 pesos, ngayon 350 pesos na lang kada kilo. At kung noon ang ribs na pangsigang natin, o yung mga buto-buto, 370 pesos kada kilo, ngayon 350 pesos na lang yan kada kilo. Pagdating naman sa buntot, 340 pesos kada kilo yan. Ngayon, 300 pesos na lang yan kada kilo. Kung magkakari-kari kayong baboy, di ba, winner din yan. Yung mga buto-buto naman na ipangsasama nyo pa sa sinigang para mas malasa ang sabaw, 340 pesos yan kada kilo noon. Ngayon, 300 pesos na lang. Pagdating sa pata, ang sarap ipata, Tim. Ang sarap i-crispy pata. O hindi ba, 340 pesos noon, 300 pesos kada kilo na lang yan noon. At pagdating sa maskara, sana hindi sa tao, ha, mapagkubli yung maskara ng baboy, 340 pesos noon, ngayon 300 pesos na lang kada kilo. Yung mga mag-iihaw ng isaw, nako, 200 pesos yan noon, bumaba ng 20 pesos, 180 pesos na lang yan kada kilo. At pagdating naman sa bituka, same, 100 pesos yan kada kilo. At ito, tingnan nyo, Mami Chiki, ayan o, yung dila. Huwag kang mag-alala, dila ng baboy yan, hindi yan dila ng chismosa. Kasi patay tayo dyan. Ako, baka nakasabit na yung akin dyan. Anyways, kausapin na natin ang may-ari ng Judy's Meat Shop. Good morning. Good morning, Tita Annabel. Ay, hindi pala. Akala ko si Tita Annabel eh. O, tingnan nyo. Akala ko si Tita Annabel Rama. Si Ma'am Judy de Vera de la Sala, owner ng Judy's Meat Shop. Ma'am, kamusta nung bumaba ang presyuhan ng baboy? Nung bumaba, at least, kaya ng tao, medyo naging mabili-bili naman. Oh, mas okay. Pero talagang ang mga tao ngayon, nagbabudget talaga. Dahil ang baboy bumaba, ang ibang item naman, manok, mga ano, tumataas naman yan. Kagaya ng gulay din, gano'n. Budgetarian pala ang mga customer mo ngayon. Pero, alam nyo, ang maganda dito sa tindahan ni Mami Judy, binibigyan niya kayo ng choice. Kasi kung tinatamad kayong magluto o kung namamahalan kayo, kung kunyari maglolongganisa kayo o kaya magsisisig, magdidinuguan, meron na siyang nakaprep o hindi ba? O, tingnan nyo, pwede tayo maglongganisa fiesta rito, iba't iba o. Meron siyang smoked, vegan, lukban, alaminos, kabanatuan, garlic longganisa, hamonado, Mami Dibs, tatakam ka na ba? O hindi ba ang dami? Tapos, eto pa, tingnan nyo naman to. Meat surplus. Anong tawag dyan? Meat surplus. Meat surplus. Kasi yan ay maskara, balat, ano adobo, atay, isaw, puso ng baboy na pinaghalo-halo diba? Adobo na timpla, luto na ng adobo yan. Diba? So, ikaw na bahala kung ididinuguan mo, sisig, tokat baboy, kilawin, or adobo. Kasi sinangkot siya, half cook po ito, no, ma'am? Half cook yan, Sa presyo 180 kada kilo, di ba winner na winner ka na? Pero, Tita Judy, ang tanong, ngayon bumaba ang presyo, hindi ba ng baboy? Alam naman natin, malapit nang magpasko. Yun nga. Ano sa tingin mo? Ayun lang, parang medyo
ganun lang tayo, Oo. no? Ngayon, Oo, siyempre, law of Tinakam demand lang and tayo. supply. Yes, totoo Siyempre, naman yan. September na, magpapasko na yan, in demand ang meat. oh. O, So by medyo Christmas, talagang mga sa tingin mo, magkano itataas? Expected. Yan ang siguro hindi, tumaas man yan konti. Baka 360, mga ganun lang. 360 Oo, mga... from 350, mga 10 pesos lang siguro yan. Okay. 5 O sana pesos. ganun lang. Sana ganun lang. Babalikan ka namin, Mami, Oo. pag December na, okay? Thank you so Okay, much. Mami salamat. Julie, ito weekends Bye. ko, Kuya, masarap yan, promise. Tinikman ko na yan kanina kahit hot cook lang yan, promise, Kuya. Oo, ayan na, kita mo, napabili. May discount ako sa'yo, ha? Ayan, napabili na. Okay, dito naman tayo kasi alam nyo, Mami Chicky and Studio, syempre hindi lang presyo ng baboy ang aalamin natin, kundi presyo na rin ang manok. Kabulin niyo ako. Tsareng, baka madulas kami. So eto, ililibot ko lang kayo ng konti dito sa sa palengke ng Muñoz. Good morning po! Ayan so dito tayo sa chicken section naman nila. Kasi ang chika dito, kung ang baboy ay bumaba. Naku po! Yung chicken! Tumaas siya by 20 pesos. Kaya eto, ha? Ang chicken section, mag-rundown muna tayo ng mga parte ng manok. Pagdating sa manok, ang breast noon na 180 pesos, 200 pesos kada kilo na po yan ngayon. Ang thighs from 220 pesos, ay 240 pesos kada kilo na yan. Ang wings naman na 220 kada kilo noon, tumaas by 20 pesos, 240 pesos. At mula sa 180 pesos, buong manok po yan, naging 209 pesos na yan kada kilo. Nako, grabe. At ang atay, ngayon ay 240 to 250 pesos mula sa 220 pesos kada kilo. At pagdating sa leeg, kasi yung iba, yun na lang talagang afford. Medyo nakakalungkot, 140 pesos na po yan ngayon mula sa dating 130 pesos. Kausapin natin si Christine De Vera, ang may-ari ng De Vera's Fresh Chicken. Good morning, Mars! Teka, paano ba ako pupwesto sa'yo? Dito. Kamusta ka nung tumaas yung mga presyo ng manok mo? Nahirapan kami. Nahirapan bakit? Saang paraan? Kasi nakumonti ba customer mo? Anong nangyari? Hindi naman, naawa kasi kami sa mga bumibili. Oo. Hindi rin kami makapagtaas ng presyo. Oo. Kaya kahit wala kaming kita, okay lang basta makabili sila. Palakpakan nyo to. Dito kayo bumili. Kahit break-even lang, pwedeng-pwede. Pwede pa rin tumawad. Pwede pa rin po, kahit walang kasalanan. Wow! Di na ako mag-joke. Nakulaan niya ako, di ba? Saan mo kinukuha yung mga chicken mo? May nagbababasa. Ayun. May Live nagbababa. siyang binababa. Live binababa, tapos kayo na nagkakatay? May katayan kami sa taas. Ay, wawantaray. Diba? So, masisigurado natin na fresh yung chicken at walang sakit. Actually, ganun din sa meat shop, ni Mami Judy. Live nilang binibili yung baboy at dito na kinakatay sa Metro Manila. Hindi ba, bongga lang para sigurado tayo na yung kanilang mga itinitinda ay inspected ng NMIS. Ganun na rin, fresh at walang sakit. Dapat ganun talaga, hindi ba? Thank you, Mother. Sana maraming bumili today. Okay? Paano? Yan muna ang latest. Balik muna sa inyo sa studio. Baka may papabili kayo, ha? Sabihin niyo lang. Mag-chicken pork adobo ako. So much. Ako, alam mo, Laila, di ba sa pagpupunta ko sa palengke, hindi malimit ako makakita ng mga ganyan na yung lengua na fresh, na talagang ready for the taking. Konti na lang, ubos yan. Sinasabi kasi siguro mga in 20 minutes, ubos yan. Kaya kung ako sa'yo, bumili ka na ng fresh lengua. Yes. Para magluto ka na. Estofada ang favorite. Salamat sa'yo, Laila. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.